Hi, magandang araw. Ako po si Dwight De Leon para sa Rappler. Ngayon po ang unang araw ng filing of Certificates of Candidacy para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. At nandito tayo ngayon sa Quezon City sa Amoranto Sports Complex kung saan dinagsa ang lugar ng mga aspiring public servants o mga aspiring people na gustong maupo sa katungkulan sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito pong barangay at sangguniang kabataan elections, matagal na po itong hinihintay ng mga tao. The last BSKE that was conducted was back in 2018. Pagkatapos po noon, ang sumunod dapat ay noong 2020. Pero noong 2019, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinirmahan yung batas na nag-postpone sa election na dapat sana ay makoconduct noong 2020. Rescheduled siya to October 2022 or December 2022. Pero pagdating na October 2022, ang kasalukuyang Pangulo na si President Ferdinand Marcos Jr. ay nilagdaan ulit ang isang batas para i-reschedule yung sanay eleksyon noong December 2022 to its current date na October 30, 2023. So ilan po sa mga nakausap natin kanina dito na mga maaga pang nagpunta para mag-file ng kanilang kandidatura, yung iba mga 5:30 pa lamang ng umaga nandito na. At yung mga nandito siguro kanina, itong mga nakapila pa rin hanggang ngayon ay dumating later this morning. Kinausap natin yung iba sa kanila, may mga nakausap tayong mga barangay captain na re-electionist. They said hindi pa raw tapos yung kanilang mga proyekto kaya ninanais nilang tumakbo ulit ng isa pang termino. May mga nakausap din tayong mga aspirants for the sangguniang kabataan. Ito yung unang beses na tatakbo sila dahil syempre yung nakaraang pagkakataon na mayroong sangguniang kabataan elections ay hindi pa sila eligible. May nakausap nga tayo, sabi niya kaya raw siya tumakbo kasi gusto niyang patunayan na yung sangguniang kabataan may mga proyekto pa maliban sa mga paliga. Maaaring gusto niyang gawin daw ay magsagawa ng mga training programs para magkaroon ng better livelihood opportunities yung mga kapwa niya kabarangay. So ito pong barangay at sangguniang kabataan election sa darating na October 30, 672,432 seats are up for grabs. Kabilang na po dito 42,000 mahigit for barangay chairperson, 294,000 for sangguniang barangay members o mga kagawad, 294,189 seats for sangguniang kabataan members, and 42,027 seats for sangguniang kabataan chairpersons. So lahat po na nag-file ng kanilang kandidatura na bahagi ng gobyerno o may appointive post sa gobyerno ay kino-consider na pong resign sa kanilang katungkulan once they have filed their COCs. Para sa mga aspirants na magsusubmit ng kanilang mga dokumento sa mga susunod na araw para hindi hassle, siguraduhin po natin na kompleto at tama ang detalye ng COC, kabilang na po yung address. Siguraduhin din natin na nilagdaan, may documentary stamp at sinumpaan sa notary public. At siguraduhin din po natin na may 3 kopya para hindi kayo pabalik-balik at hindi kayo sabihan ng election staff na kulang inyong mga dokumento. Ang COMELEC po ay tatanggap ng ng inyong mga certificates of candidacy until Saturday from 8 AM to 5 PM. Yung unang araw po ng COC filing ay coinciding din o kasabay din ng simula ng election period. Pag sinabi nating election period, may mga prohibited acts po during this period. Kabilang na, bawal po ang magdala ng barel kung wala kayong exemption from the COMELEC. 3 months po itong election period na ito until November 29 kung saan yun po yung last day ng pagpa-file ng Statement of Contributions and Expenditures ng mga tumakbo for the BSKE. So ang numero po ng registered voters natin for October 30 ay 67.8 million for the barangay elections, samantalang may 23.2 million naman na registered voters for the sangguniang kabataan. Yan po ang update dito sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City. Makita po natin medyo mahaba pa rin ang pila at hihintayin natin kung may update ba mamaya. Ako po si Dwight De Leon para sa Rappler.